Dahil ang ganda na ng weather ngayon, kaya nakakapaglakad na kami tuwing hahatid namin si Isla at Coco para iwas traffic na rin at hindi nila kailangan gumising na maaga. Si Tatay J naman mamaya night duty, kaya may time pa kami together. Nakauwi na nga kami sa bayat. Ang unang sumalubong sa akin etong 3 fur babies ko na siguro gutom na kaya naglalambing. Kaya naman binigyan ko na sila agad ng food. Nagiging busy nga yung araw ko ngayon kasi sobrang dami kong dapat gawin. Pero bago ang lahat, magkape muna tayo kasi nag-start na naman ako mag-intermittent fasting. Pero hindi pa nga ako tapos sa pagkakape ko, naglambing na si Tatay G, nagawan ko daw siya ng breakfast. Kaya tara, samahan niyo ako magluto ng tapsilog. And just like that, breakfast is served. Alam mo yung ikaw naka-intermittent tas may mga ganitong temptation. Kaya mo yan, girl. Kapit lang. Charot. Makita ko lang na nasasarapan at nag-e-enjoy si Tatay G sa kinakain niya. Happy na ako. Hindi nga. Anyway, tapos na nga kumain si Tatay G at ito na nga yung sinasabi kong ang dami kong dapat gawin. At hindi ko talaga alam kung saan ko sisimulan. Ano naman, pagdating namin from bakasyon, nagkasakit ako tas may mga jet lag kami. Grabe, ang gulo ng kwarto ni Isla at Coco. Isama mo na rin yung room namin ni Tatay J. At yung alikabok, pwede ka na mag-drawing. Ang dami pa man din naming malalaking salamin dito sa bahay na hindi mo pwedeng deadmahin kapag maalikabok dahil kitang-kita. Minsan pag nag-general cleaning ako, kulang talaga ang one day. Hindi naman sa perfectionist ako, pero as much as possible, ayoko talaga ng any clutter. Kaya kung mapapansin nyo, wala kami masyadong gamit dito sa bahay kasi para mas madaling ma-maintain at para spacious din. Kayo din ba katulad ko na pinaka-hate ang unpacking? Nakakaloka, noong January 3 pa kami dumating pero until now, hindi pa rin ako nakakapag-unpack ng mga gamit dito sa mga maleta namin. Ito nga, inuunti-unti ko na kasi naman ang hirap ng unpacking for 4. Isang maleta nga lang ang kinaya kong i-unpack for today, kaya dito muna tayo sa kwarto ng kids. Magpalit muna tayo ng bedsheet at maglilinis ng konti dito kasi si Tatay J nangungulit, kailangan daw namin lumabas. Grabe, hirap talaga mag-multitasking pero laban lang, girl. In fairness naman, kahit papano medyo umaliwalas yung kwarto nila. After ko magpalit ng bedsheet, si Tatay J na ang nag-vacuum kasi minamadali niya na ako. Kaya naman nag-shower lang ako at nagbihis at ito na, magme-makeup tayo ng konti para hindi naman tayo masyadong maputla. Kaway-kaway sa mga mamis na kagaya ko na hindi kayang lumabas ng hindi nakakapag-ayos kahit papano. Kasi ang mindset ko, never dapat natin pinababayaan yung sarili natin kahit nasa bahay lang tayo. It will help us din kasi para hindi bumaba ang ating self-esteem at confidence level, ganun. Anyway, tara, sama kayo sa amin at mag-grocery tayo. Pero may dadaanan lang muna si Tatay J saglit kasi inaasikaso niya yung renewal ng visa ko. Mabilis lang naman siya kasi magbabayad lang kaya hindi na rin ako sumama at nagpaiwan na lang ako dito sa car. Medyo napagod kasi ako sa pinagagagawa natin kanina. Anyway, ang bilis ng oras, nandito na nga tayo sa DCC. Dumiretso na nga tayo dito sa loob ng Carrefour pero dahil gutom na kami, umorder muna kami ng all-time favorite naming shawarma. Alam ko, na-mention ko na before sa vlog ko na masarap ang shawarma nila dito sa Carrefour, kaya kung hindi nyo pa natatry, itry nyo na. Masarap talaga, walang halong etchos. After kumain, ito nga mag-quick grocery shopping tayo. At habang nag-grocery nga, parang naghahanap ako ng dessert, kaya ito, binuksan ko na tong Magnum. Make sure lang na huwag nyo bubuksan sa may barcode para pag binayaran sa cashier, hindi magka-problema. At ito na nga ang dahilan kung bakit tayo napasugod dito sa grocery. Dahil naubusan na ng supply ng cat food ang ating mga fur babies. After mag-grocery, napadaan ako saglit sa may mga sale. Tapos ito nga, nagmamadali na tayong umalis dahil susunduin pa natin si Isla at Coco sa school. Bilang mag-asawang makakatiang pa at hindi mapirmi sa bahay, ito nga bigla tayo nakapag-quick grocery day. At ito na nga, nasundo na natin si Isla at Coco at andito na tayo sa building. Pasok dito sa bahay, na excited agad ako i-unbox tong kaka-deliver lang na bawangong. Bilang magulang na may mga anak na may allergy sa shrimp, bawangong is a lifesaver talaga. Kasi this one is a great alternative for bagoong. And it's also a healthy option because it's plant-based. Meaning safe to for vegans and vegetarians. Kaya naman nung na-discover ko tong bawangong, natuwa talaga ako. At sa wakas, malulutuan at mapapatikim ko na kay Isla at Coco ang paborito kong pork binagoongan. May 3 flavor pala sila ng bawangong pero original flavor ang gagamitin natin dito sa binagoongan. Tapos lagyan din natin ng talong para mas masaya. Excited na talaga ako patikim to kay Isla at Coco. Lubos-lubosin na natin ang pagluluto dahil nag-request din si Tatay J ng garlic butter shrimp. At habang niluluto ko nga kanina yung binagoongan, air fry na rin pala tong tilapia na request din ni Tatay J. And just like that, lunch is served. Natatakam na ba kayo sa mga nakikita nyo? Kasi ako din natatakam habang ini-edit to, char. And for today's lunch is brought to you by Bawangong Eme. I'm sure may mga matitira pa dito sa mga ulam namin na magiging pangat sa mga susunod na araw. At ito na nga, moment of truth, unang subo. Narinig nyo yun? I like this daw. At ito naman si Coco, nilagyan ng bawangong yung tilapia niya. Hindi ko rin ina-expect na magugustuhan din pala nilang bagoong kasi first time lang nila makatikim. It's good?
I-try naman natin tong super spicy flavor nila dito sa ginawa kong ensaladang mangga. Bawangong pala is made of garlic, onions, sugar, olive oil, chilies, and salt. Kaya naman I can't wait to try kasi naman paano to maglalasang bagoong wala ngang shrimp. At unang subo, grabe, lasang bagoong nga. Yung totoo, anong superpower na nag-imbento nito? Char. Perfect tong super spicy sa mahihilig talaga sa maanghang. Tingnan nyo naman to si Itay, napapasinghot pa sa anghang. Etong mild spicy flavor nila, saktong-sakto lang for me. Kasi ganitong level lang ng spice ang kaya ng power ko. Kung i-describe ko yung lasa ng bawangong, hindi siya maalat. Garlicky na medyo manamis-namis ng konti, na lasang classic bagoong. Kaya naman lalo kaming ginanahan kumain. Kaya naman, if you want to try, bawangong is 25 dirhams per jar. You can go directly to Bawangong Facebook page or Instagram. And you can also buy it from Sandbox Sari-Sari Store, Original Val's Bakery Satwa, Love Point Restaurant, Jakima Asian House Winter Night Market, Maria Paz Pastry Sharjah Branch, Maria Paz Pastry and Cafe Abu Dhabi, Bawangong Ajman Reseller, Bawangong Dubai South Reseller, Bawangong Satwa Reseller, and OFW in Dubai. Hiningal ako doon charot. Hindi ka pa naman nakabili ng bawangong, ewan ko na lang. So paano? Magna-night duty na muna si Tatay G. Sana na-enjoy nyo ang ating mini vlog na medyo napahaba ng very light. Yun lang, hanggang sa muli natin chikahan. Bye!